May mga nagtatanong kung pwede nga bang pagsabayin ang pag-inom ng stress tabs at ng Myra E. Ang sagot ay oo o okay lang. Sa video natin na to, pag-uusapan natin ang patungkol sa multivitamins na stress tabs at ganun na rin ang Myra E. Aalamin natin kung araw-araw nga ba ang pag-inom nito, kung bago o pagkatapos ba kumain ang tamang pag-inom nito, pwede nga ba sa kalalakihan ang Myra E, ano ang pinagkaiba ng stress tabs at ng Myra E at marami pang ibang impormasyon. Bago tayo magpatuloy, huwag niyo namang kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click ang notification bell icon para maging updated naman kayo sa mga future video uploads ko. Ako nga pala si Jasper, expert pala ako pagdating sa mga gamot dahil ako ay isang registered pharmacist. Ang stress tabs ay isang multivitamins na may laman ng iba't ibang uri ng vitamins at minerals. Kabilang narito ang vitamin E, vitamin C, vitamin B complex like yung vitamin B1, B2, B3, B6, B5, meron din siyang vitamin B9, B7 at ng B12. So pagdating naman sa may mineral contents niya, meron siyang iron in the form ng ferrous fumarate. Samantalang ang Myra E naman ay may laman na vitamin E lamang. So kung titingnan natin mabuti based sa nilalaman nilang vitamin E, ang stress tabs ay may 30 international units na vitamin E at ang Myra E naman ay mayroong 400 international units na vitamin E. Mababa yun nasa stress tabs pero ilan nga ba yung required na vitamin E kada araw? In minimum, dapat ay may pumapasok sa atin na vitamin E na 22.4 international units kapag galing yung vitamin E sa natural sources. Tulad ng pagkonsumo ng mga gulay, ng taba ng isda, avocado, red bell peppers, almond at iba pa na maaari nating pagkunan ng vitamin E naturally. Pero kung ang source mo naman ay vitamin E in the form ng soft gel capsule na supplement na mabibili sa mga butika, ang kailangan natin ay 22 international units lamang. So, pasok na pasok pa rin naman yung vitamin E content na meron sa stress tabs as daily recommended. Uulitin ko, sa stress tabs may laman na siyang 30 international units which is already enough sa pang-araw-araw natin. Ngayon, ma-overdose ka ba kapag sinabay mo ito sa Myra E, yung stress tabs? Ang Myra E kasi ay may 400 international units soft gel capsule. Pero kasi tulad ng nabanggit natin kanina, need natin everyday ng 22 international units and that's the minimum. Kung yun yung minimum, ilan naman yung maximum na pwede nating i-take araw-araw? Ang maximum na pwede nating i-take for the vitamin E ay 1,100 international units. So kung yung stress tabs ay may 30 international units plus 400 international units naman para sa Myra E, meron tayong total na 430 international units. So may enough allowance pa para sa vitamin E na pumapasok sa ating katawan through the natural sources since ang maximum naman ay 1,100 international units per day. Kasi sa mga kinakain natin, posibleng may vitamin E na rin talaga. So ibig sabihin, hindi ka ma-overdose kapag pinagsabay mo ang stress tabs at ang Myra E at okay lang itong i-take araw-araw. Usually naman kasi yung vitamin E, nai-store lang naman siya sa liver kapag sobra ito sa ating katawan at marirelease na lamang ito once na need ng katawan natin. Pero syempre, wag lang talagang susobra sa 1,100 international units ang pag-take natin, lalong-lalo na in the long term dahil posible talagang ma-overdose tayo sa vitamin E. Ang tawag sa overdose ng vitamin E ay tinatawag na hypervitaminosis E. Kapag nagkaroon kasi tayo ng overdosing sa vitamin E, tumataas yung risk natin for bleeding or yung tinatawag na hemorrhage in medical term. Pwede rin tayong magkaroon ng diarrhea o pagtatae, stomach cramps o pagsakit ng tiyan, muscle weakness, headache at iba pang mga sintomas na sobra na tayo sa vitamin E. So ngayon, ano naman yung best time ng pag-inom ng stress tabs at ng vitamin E? Any time of the day, pwede naman silang inumin basta isang capsule lang, parehas. Isang capsule para sa Myra E at isang tableta para sa stress tab. Pero mas best kasing inumin ang multivitamins sa morning pagkatapos kumain for the best absorption. Ganun na rin, mas nako-convert kasi ng vitamins ang nutrient galing sa ating kinain
kaya mas magkakaroon tayo ng more energy na magamit natin the whole day. So, mas maganda yung stress tab sa umaga pagkatapos ng breakfast natin at ang Myra E naman ay best na inumin pagdating sa gabi pagkatapos kumain. For best absorption din naman, and since fat-soluble na type ng vitamin siya. So bakit natin kailangan uminom ng vitamin E? Dahil sa benefits nito. Ang vitamin E ay isang powerful na antioxidant yan at maganda sa ating liver. Nakakatulong din ito para mabawasan ang risk para magkaroon tayo ng heart disease. Magbe-benefit din dito yung mga taong may non-alcoholic fatty liver disease since maganda nga siya sa liver. Sa mga kababaihan naman, actually nakakatulong ang vitamin E para ma-manage ang dysmenorrhea. Siyempre maganda rin siya sa balat at nakakatulong para sa ating cognitive function. So, ibig sabihin ng cognitive function, ito yung mas makakapag-isip tayo at mas maging alerto ang ating isipan. At marami pang ibang benefits. Pero again, ingat lang din sa pag-inom ng vitamin E dahil nga sa potential na overdose nito. Since prone nga sa overdose ang mga nagtitake ng mga fat-soluble na vitamins at kabilang na rito yung vitamin E. Tandaan natin na ang limit pagdating sa vitamin E per day ay 1,100 international units. So wag nang sobra sa pag-inom ng more than that kasi nga pwede tayong magkaroon ng hypervitaminosis E. Sa mga nagtatanong naman kung pwede ba ito sa kalalakihan, yes po, pwede rin uminom ng Myra E ang mga kalalakihan. Mas beneficial pa nga sa ating liver ito since sa mga lalaki ay mas malakas talagang uminom ng alak na nakasira ng liver. Pero disclaimer lang din, ang pag-inom ng vitamin E ay hindi ibig sabihin ay kaya nang gamutin kung ikaw ay may liver damage na. Nakakatulong lang ito para ma-prevent ang pagkasira ng ating liver due to its antioxidant property. At yung stress tabs, yung Myra E o yung ibang mga gamot or yung mga vitamins or supplements, so disclaimer lang na hindi sila pwedeng gamitin or hindi sila ginagamit na gamot sa anumang uri ng sakit. So in a day, enough na yung isang multivitamins at pwede rin naman kayong magdagdag ng vitamin E. Pero syempre, dapat iwasan nyo yung pag-inom ng napakaraming klase ng multivitamins kasi baka naman sobra-sobra na yung nutrients or vitamins na matake natin. And then if ever na nagtitake naman kayo ng ibang mga gamot, maaring magkaroon kasi ng possible na drug interactions ang Myra E or yung vitamin E kapag umiinom kayo ng mga gamot tulad ng anticoagulants, yung mga anti-platelet medications, simvastatin, and other chemotherapeutic drugs. So, mas maganda, syempre, magpakonsulta kayo sa doktor, most especially kapag may mga ibang mga gamot kayong iniinom. So, mararecommend ko ba overall ang pag-inom ng stress tabs at ng Myra E everyday? So, since wala naman siyang overdose, okay lang. Depende sa goal mo o gusto mong ma-achieve. Like, maganda naman din ang pag-take niya. Maganda sa balat, yung mga other health benefits niya. But, if tatanungin mo ako, as long as nakain ka naman ng mga masustansyang pagkain, mga pagkain rich sa vitamin E, ay enough na yon. So, ayun lamang po. Kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang kayo sa ibaba ng video para ito ay aking matugunan. Sasagutin natin yan, pero disclaimer lang, may mga time talaga na delay ako sa pag-reply kasi syempre may iba rin akong ginagawa at may work din ako. Muli, as a registered pharmacist, ako ay nagpapaalala na ugaling magtanong sa inyong doktor o pharmacist patungkol sa inyong mga gamot para maiwasan natin ang medication error o paglala ng inyong condition. For more drug information, do not forget to subscribe to my YouTube channel. See you and have a great day po. Bye-bye!